Best thing about my mom is probably yung pagiging selfless niya. Not only sa amin, but also to everyone that knows her. Yung pagiging selfless ni Mommy is, yung definition ng Proverbs 31:25, I think. Yung she's close with strength and dignity, and she loves without the fear of the future. Ganun siya. Talagang anything ibibigay niya sa'yo. Just like, for example, kunyari nanimili siya may makikita siyang something sa isang shopping mall, hindi niya maaalala yung sarili niya. Talagang maalala niya kami ni Gab, or magugustuhan to ni Gab, or magugustuhan to ni Popsy, bibilin ko. But she never thought of herself na parang, okay, bibilin ko muna to para sa sarili ko. But she always thinks of kung ano yung magiging happy kami. So, yun, selfless siya in a way din sa family, yung sacrifices niya that she made for us. The little things, like for example, nung pinanganak niya ako, syempre she had to sacrifice, hindi na siya nakapag-aral, and she had to take care of me. She was always very, very hands-on with taking care of me. And same then with Gab, although syempre nag-aral na siya, pero she was always selfless. She always makes sure na talagang may time siya para sa amin. So yeah, I think that's yun. She's very straightforward and very honest, and she loves us very much. How is it growing up with my mom? I think growing up with my mom is basically just like growing up with a friend. Kasi mommy was, ang relationship namin ni mommy is just like para kaming friends, pero syempre may limitations pa din. Friends kami in a way that I can tell her almost everything. Syempre, growing up, there are things na parang feeling ko ayaw ko sabihin sa kanya kasi baka pagalitan niya ako, or baka mapalo ako. Pero at the end of the day, lagi ko pa rin sinasabi sa kanya kung ano yung totoo, kasi yun ang pinakagusto ni mama. You have to be very honest with her. Growing up, kailangan growing up talagang friends kami, kasi di ba ang friends, you always have to be honest with each other. You just don't say things because gusto yun marinig nung kaibigan mo, but because yun talaga yung gusto nilang sabihin sa'yo, and they mean it because they care for you. And that is mommy. Sinasabi niya sa amin yung mga bagay kahit masakit siya or talagang hindi namin magugustuhan, pero she tells us kasi alam ko na she cares for us, and talagang para lang kaming magkabarkada ni mama, not just because sa looks, pero para kami magkabarkada kasi talagang sinasabi ko sa kanya lahat, be it with school, sa mga friends ko, sa church, o kung anumang personal things that I'm going through, talagang sinasabi ko sa kanya. So I can say na growing up with mom, it's amazing kasi you rarely get to have somebody na nanay mo na best friend mo pa. So I feel very protected and very safe. And she's also very strict, so scary too. Best childhood experience, siguro hindi something that we do together. Ang best childhood experience ko talaga with mommy, ang pinaka tumatatak sa akin is yung letters na binibigay niya sa akin. Nung bata ako kasi, mommy was working 3 a.m. siguro, nag-work pa siya sa The Fort. So, hindi kami nagkikita. Siyempre, papasok ako 6 a.m., 5 a.m. Di siyempre, tulog na siya o kaya nasa work siya. So, hindi kami nagkikita. So, ang pinaka-favorite kong memory is yung paglabas ko na, kunyari, gigising ako in the morning, and then I will see a note on the refrigerator na nagsasabi, oh anak, ganito, pumasok na ako, or sana kumain ka ng madami, or sana okay lang sa school, or sabihin mo sa akin pag may problema, ganyan. Yun talagang naaalala ko kasi when I see those letters, kunyari, I'm reminiscing, nakikita ko yung box, nakikita ko kung paano yung sacrifice ni mommy para sa amin talaga before. Kasi nakikita every birthday, Valentine's, kunyari hindi kami magkikita, makikita mo na lang sa refrigerator, Happy Valentine's ate, I love you. So, siguro yun ang pinaka-favorite ko na childhood memory kasi
halos in every year meron akong letter ni mama. Makikita niya, sinusulat niya kasi mahilig si mami magsulat ng mga dates. Kanya February 15, 2009, talaga makikita mo siya. So ayun, ang sarap i-reminisce yung mga ganun. How does my mom? Ang pagdidisiplin ni mommy, parang ano lang din kung paano magdisiplin ng other parents. Pero never, siguro ang something na different lang kay mommy is talagang, si mama kasi she just emphasizes sa amin na pinapagalitan niya kami or may sinasabi siya sa amin na maybe masasaktan kami or hindi namin magustuhan, it's because para yun talaga sa amin, hindi lang dahil magbe-benefit yun dahil parents namin sila, but it's really because para sa future namin and para sa growth namin as individual. So, yun lang. And si mami kasi kung gaano siya, although as you can see, parang siyang open book, di ba? Lagi siyang tumatawa, ganun. Pero pag nasa bahay, pagdating sa pagdidisiplina sa amin, she's very strict. In a lot of ways. Strict siya, pero hindi naman yung strict na overly strict na parang feeling mo masasakal ka. Hindi naman ganon, pero talaga strict siya in a way na talagang na-guide niya din kami. Strict siya pero with a good guidance syempre from the Lord, coming from the Lord, and yung wisdom na binibigay niya din wisdom na isinushow niya when she's disciplining us. Yun. Oh my gosh. Kasi kung ano yung pinapakita ni mama sa ibang tao, yun din yung pinapakita niya sa amin. Yung pinapakita niya sa amin, yun yung pinapakita niya sa iba. Pero siguro, if there's something, siguro hindi lahat alam nito, yung pagiging sobrang sinop niya sa gamit. Talagang, talagang super extreme yung pagkaano, as in yung half of my clothes talagang galing kay mama. Pati yung pulbonera pulbonera ni baby, aabutan pa siya ni baby. Magna 19 years old na ako, andito pa siya at buhay na buhay. So siguro, although maybe her friends know it, pero iba talaga yung level ng pagiging masinop ni mama sa gamit. When she gets angry, she's like a tiger, or maybe even a lion, combined together. Everyone knows that, but knows this, now that she loves us very much. I love you. Ano ba kay mommy? Ako I'm very, very proud of you. I rarely get to say thank you to you kasi syempre parang nga tayong magkaibigan, pero I'm really, really very proud of you. Very thankful ako for all your sacrifices for the family, para sa akin, sa pag-intindi mo sa akin, sa pag-suporta mo sa akin, sa pag-guide mo sa akin. And hindi talaga ako magiging ganito ngayon. Not only just because, of course, yung guidance ni Lord, but also because of your guidance with Daddy. So I really thank the Lord for you. You're a blessing to me. And I love you. Of course, I love you very much.
want to share sana something na gusto ko ikwento, no, na yung something na nakakaiyak. Pero baka ako yung maiyak eh. So actually nagpapasalamat na ako. Yung actually yun, sa artista yun. Ginagamit lang yung actually sa pag-artista ka. Pero actually talaga na alam ko na si Ma'am C is nung na-surprise ako talaga nung time na sinabi niya na nandiyan na nga daw si Baby Danny. So ganito yung kwento niyan eh. After office, sinabihan niya ako na pumunta daw ako dun sa kanila. And during that time, sabi ko, bakit kaya gabi na pupunta pa ako sa office niya? Ano na yun, late siguro, mga magsi-7 na, tapos sunduin ko daw siya saglit. Pero iniisip ko nun, kasi sabi niya siguro may promotion to, kasi during that time kasi aalis na yung manager nila, sabi niya may promotion to. So yun iniisip ko, kasi something sa office daw nila. So bigla punta talaga ako, sugod ako sa office nila. Nung pag-akyat ko, bigla niya na lang sinabi sa akin yung surprise na napakaganda, blessing talaga. Yun ang blessing, talagang napakabuti ni Lord, kasi sabi niya sa akin, Dad, Papsi, meron akong ipapaalam sa'yo. So ano kaya yun, sabi ko. Ako naman excited din ako. Sabi niya sa akin na, uy, magiging daddy ka na naman. Sabi niya, ha? Paano magiging daddy? Kasi nga, natagal na, di ba? Si Gabi, ang pinaka-old naman is, how many years old na si Gabi? 14 years old, no? Pero, and then sabi niya, magiging daddy ka. Ha? Magiging daddy? Oo, magiging daddy ka. So, sabi ko, medyo nagulat ako, no? Pero, naisip ko kagad, blessing yun. Kasi nung chinek niya daw yun, siya lang mismo nag-check sa kanya. In-ultrasound niya yung sarili niya kasi iniisip niya daw na parang meron siyang masakit na nararamdaman dito. So chinek niya lang and then nakita niya na lang bigla, baby yung na-ultrasound niya. So napakagaling, no? Napakabuti ni Lord pa rin talaga dahil it's another blessing. And though hindi niya pa alam kung boy yun o girl, talagang blessing yun sa amin. Kasi uno pa lang sabi ko nga, may boy na kami, or may baby na kami. Then, thank you Lord. Salamat sa Lord sa lahat talaga na alam ko na yung panibagong blessing nito is coming from Him lang. So, thank you Lord sa panibago sa baby namin parating. So, kaya tuloy ngayon parang na-remind ako, yung time na yung mga binata't dalaga pa tayo, yung time na niligawan mo ako, so di ba, lagi ko na kinukwento sa mga bata paano mo ako niligawan, paano mo ako sinusuyo-suyo dun sa kapitbahay ko lang yan si Graciana. So talagang yung mga time na yun, yung talagang siguro ang feeling niya nun, lagi siguro ang bilis ng mga tibok ng mga puso niya nun, dahil sa sobrang excited niya ako. Pag nakikita niya ako paglabas, siguro baka mga time na yun, may sipa yung mga short. So siguro baka may pagnanasa to sa akin. Kaya ako naman, labas naman ako ng labas na papakyut para sa kanya. So alam ko na may gusto to sa akin. May gusto to sa akin. Ito na ang aking soulmate. Yun. So talagang thankful ako sa Panginoon dahil alam ko na yung binigay niya sa akin is perfect para sa akin. So yun ang aking katuwang, kaya nga Papsi and Mamsi. So talagang kami ang meant for each other. So yun na. Na-excite tuloy ako ulit kasi dahil nga may baby na naman tayong bago, and kumbaga naalala ko lang, na-remind sa akin yung panahon na nag-start tayo kay Nicole na talagang walang-wala kasi nga kami worker lang kami sa church noon. Allowance lang din sa church, tapos pero thankful kami kay Lord kasi noon nga nagtrabaho ka na sa Makati, no? So pero pa lang, training lang kami noon, but kami yan, si parang din kasama ko yan sa nag-start kami ng work. But nung nag-start na ng work, syempre pa rin yung budget, konti lang, pero tunay nga na ang Panginoon nag-provide, hanggang sa kay ate, na iraos kay ate, and then kay Gabi na yan kasi
ano na tayo dyan, systems analyst na. So meron na tayong medyo alam na and by experience marami na lipat. Then kaya doon ko na nakilala yung mga iba natin mga kasama sa church, mga boss ko, and truly na grateful ako sa lahat-lahat ng mga nangyari na from mga nag-work din, napunta pa dito sa Singapore. So another blessing na naman, talagang hindi ka pinapabayaan ni Lord, lagi ka lang sinasamahan niya sa anumang times ng buhay mo. So pag naaalala mo lang yung mga nakaraan, talagang babalik at babalik ka na magkatuwang tayo, magkasama tayo sa hirap at ginawa, and si God yung nasa center natin, kaya kayang-kaya natin for He is in control sa buhay natin. Yun lang. So I love you, Mamsi, and sa lahat-lahat, salamat dahil katuwang kita, ikaw binigay ni Lord sa akin, at salamat din dahil minsan yung mga shortcomings ko, talagang even ikaw na nako-correct mo ko, and natutulungan mo ako, kaya partners in crime pa. And nagpapasalamat ako dahil nandiyan ka lagi, nandiyan ka palagi sa katabi ko, kasama ko sa hirap at ginhawa, through thick and thin nga daw and tunay nga na pagkasama natin, magkasama tayong dalawa and yung mga bata, talagang laging yung mahalata, masaya, di ba? Laging masaya and laging grateful dahil dahil nga ikaw yung binigay sa akin ng Panginoon, and alam ko na ito yung forever, kaya may forever ikaw na yung on the wings of love ko, ikaw na yung till I met you, ikaw na yung forevermore. So ikaw na yung aldab ng buhay ko. So thank you, maraming salamat dahil nandiyan kang palagi sa akin, and very excited na ako for our baby, and very excited na ako dahil magkukulitan na naman tayo, may kasama na tayo sa bagong kakulitan natin. Kukulitan ni Gabi, kulit ni Ate, kulit ni Mamsi, kulit ni Papsi, at saka may bago naman kulit ni Danny. So very happy family, and yun lang, yun din yung lagi ko hiningi sa Panginoon, na lagi tayo lang na pagbuklo din dahil alam naman yun na yung naging buhay natin, naging masayahin tayo, maging and our life is just a living testimony ng kabutihan ng Panginoon. So I love you, and God bless sa family natin, and I know na si baby is very excited na rin lumabas, kaya ang lakas sumipa lagi pag gabi, and nagpapakitang gilas na agad. So we are expecting you, baby Danny, we love you, and gusto ko na kagad kargahin ikaw. Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang?